Walang deadline ng pagpasa ng resolusyon na layong amyendahan ng ilang economic provisions sa saligang batas. Sinabi yan ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa pagsisimula ng Senado sa pagtalakay sa resolution of both houses number 6. May report si Mav Gonzalez. Hindi kailangang madaliin dahil walang dapat habuling timeline. Yan ang iginiit ni Senate President Mig Zubiri sa pagsisimula ng Senado sa pagtalakay ng resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. We will not be falling into a trap on any deadline. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Sa isang pahayag, sinabi ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na naniniwala silang tutuparin ni Zubiri ang pangako niya sa Pangulo na aaprubahan ng RBH 6 bago ang Holy Week break ng Kongreso sa Marso. Siniguro ni Senador Sonny Angara na namumuno sa pagdinig na economic provisions lang ang pag-uusapan, partikular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon. Wala raw term limits ng mga politiko na usapin sa RBH 6. Huwag natin isipin na ito ay isang milagro na pag pinasa natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang mga mamumuhunan at mga negosyante dahil maraming factors po yan. Pero kailangan ba talagang luwagan ang economic restrictions ng konstitusyon? Hati rito ang ilan sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. I'm in favor of removing some, if not all, of the restrictive economic provisions. Economic policy should be flexible to meet changing times in the economy. There is absolutely no mention of any charter change in the Philippine Development Fund 2023 to 2028. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It will be a cha-cha dance to the grave or to hell. Sabi ng economic think tank na Ibon Foundation, isa na sa pinakamaluwag ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa foreign investments. We have much more foreign investment but much less development because the problem is not lack of foreign investment, the problem is a lack of vision for industrial development. Ganito rin ang katwiran ng grupong Buhay ang EDSA Network Campaign. Yung pag-attract natin ng foreign investors, hindi problema ng konstitusyon yan. Problema ng pagkukulang natin sa batas at kumpiyansa nila sa ating sistema ng hustisya. Tutol sa pag-amyenda ng 1987 Constitution, ang isa pang grupong layon din daw na panatilihing buhay sa alaala ang 1986 EDSA People Power Revolution. Nagtakda ang konstitusyon ng mga taning sa panunungkulan ng mga politiko upang hindi sila magtagal sa kapangyarihan at pigilin ang pag-iral ng mga dinastiya. Bukod sa economic provisions, tatalakayin na rin ng Senado ang paglilinaw tungkol sa pagboto ng Senado at Kamara sa pag-amyenda ng konstitusyon. Naghahain ng resolution of both houses number 7 si Senator Robin Padilla para mailagay sa saligang batas ang hiwalay na botohan ng dalawang kapulungan. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News.